Kabanata 1101. Nakakunot ang noo ni Stuart. Nainis siya nang sabihin ni Beryl na may kailangan siyang asikasuhin, lalo na't sinabi na nitong handa siyang tumulong sa kanya. Dahil tumanggi na si Beryl, hindi na tama para sa kanya na ipilit pa ang tulong nito. Ang magagawa na lang niya ay mapait na ngumiti at sabihin, "Hehe, huwag mo na lang intindihin. Gawin mo na lang ang kailangan mong gawin." Laking gulat niya nang tanungin ni Beryl, "Malubhabang nasaktan ang anak mong babae sa sampal?" Hindi inasahan ni Stuart na mag-aalala si Beryl para sa anak niya. Kaya't sinabi niya, "Hindi naman, isang sampal lang sa mukha. Pero kahit ganon, malaking kawalang galang pa rin iyon sa anak ko at sa sarili ko. Hindi ko pwedeng palampasin iyon." Ang pinakamasama pa, sinampal niya ang anak ko kahit alam niyang anak ko siya. Isa itong malinaw na kawalang galang laban sa katungkulan ng isang commander. Napangiti ng pilit si Beryl. "Mr. Stuart, kung sampal lang naman ang inabot ng anak mo, payo ko na kalimutan mo na lang at huwag mo nang palakihin pa ang bagay na iyon. Wala ako sa lugar na magsalita pa, pero sana maintindihan mo na sinasabi ko ito dahil nag-aalala ako para sa iyo." Sumimangot si Stuart at sinagot, "Ano ang ibig mong sabihin? Kung ayaw mong tumulong, ayos lang, pero marinig na sinasabi mong kalimutan ko na lang, nakakagulat talaga. Bakit ko siya papayagang makalusot matapos niyang sampalan ang anak ko?" Ngumiti ng mapait si Beryl at sinabi, "Wala ka namang mawawala kung hahayaan mo na lang ito. Bukod pa roon, sa pagkakakilala ko kay Severin, hindi siya ang tipo ng taong nagdadala ng gulo ng walang dahilan. Siguro mas mabuti kung tanungin mo muna ang anak mo kung bakit siya nasampal nito. Ibig mong sabihin, kasalanan pa ng anak ko kahit siya na ang biktima." Lalo pang nainis si Stuart. Para sa kanya, tila nagiging mayabang na si Beryl mula nang umangat ito sa antas ng Warrior Emperor. Parang hindi na siya marunong gumalang sa isang commander na tulad niya. "Kalilimutan ko na lang. Kung ayaw mong tumulong, ituring mo na lang na hindi ako humingi ng tulong. Sa tingin ko, oras mo na para matulog, kaya magandang gabi at paalam." Binaba ni Stuart ang tawag ng galit bago pa makapagsalita si Beryl. Akala mo ba magkasing antas na tayo dahil lang sa pag-angat mo? Paano mong nagawang sabihin yun tungkol sa anak ko matapos mong tanggihan akong tulungan?" Umupo si Stuart sa sofa habang nagngingit-ngit sa galit. Ilang minuto niyang pinakalma ang sarili bago tinawagan si Warren. "Hello, Mr. Stuart. Ano pong maitutulong ko? May problema po ba?" Magalang na tanong ni Warren nang makita niyang si Stuart ang tumatawag. Medyo gumaan ang loob ni Stuart matapos marinig ang magalang na tono ni Warren. "Medyo magiging abala ako sa mga susunod na araw, at kailangan ko ng tulong mo. May oras ka ba?" Hindi agad sumang-ayon si Warren. Sa halip, tumawa siya ng bahagya at nagsabi, "Hehe, ano bang kailangan mong tulong? Pakinggan ko nga. Sinampal ng isang tao ang anak kong babae. Kahit isang sampal lang iyon, ginawa niya iyon kahit alam niyang anak ko siya. Hindi mo ba sa tingin ay labis na kawalang galang iyon sa akin?" Galit na sabi ni Stuart. Agad na nagsalita si Warren, "Ano? Ang tapang naman ng taong iyon. Para bang hinukay niya na ang sarili niyang libingan?" Biglang may naisip si Warren at napakunot ang noo. Medyo nagdududa siyang nagtanong, "Pero teka, parang may mali rito. Kaya mo naman sigurong ayusin iyon, lalo na't marami kang malalakas na tao sa ilalim mo. Bakit mo pa kailangang humingi ng tulong sa akin? Walang ibang paraan kaya kita tinawagan," paliwanag ni Stuart. Walang magagawa ang mga ordinaryong tao dahil isa siyang Level 9 Warrior King. Level 9 Warrior King? Sino naman ang taong iyon? Ang hirap kalabanan ng mga ganoong antas. Iilan lang ang kayang makipagsabayan sa kanila. Dahil commander si Stuart, inisip ni Warren na maganda ring magkaroon ng utang na loob ito sa kanya kung tutulong siya. Kaya agad niyang sinabi, "Huwag kang mag-alala, Mr. Stuart. Tutulungan ko ang anak mo. Hindi ako makapaniwalang sinampal ng taong iyon ang napakaganda mong anak. Sobra na iyon." Napangiti si Stuart dahil mukhang tiyak na tutulong si Warren. "Tama ka, sobra na talaga siya. Maraming salamat sa pagtulong. Ang pangalan ng taong iyon ay Severin Foylet." "Severin Foylet, tama ba ang narinig ko?" Napatigil si Warren at hindi makapagsalita.
Hindi niya kayang tanggapin ang pabor na iyon, at hindi niya kayang patayin ang sarili niyang amo. Kinumpirma ni Stuart, oo, Severin ang pangalan niya. Kapag nakarating ka na sa Skysian City, pumunta ka lang sa bahay ko. Sasamahan ka ng anak ko at ng iba pa para makita mo ang batang iyon. Napangiwi si Warren at pilit na ngumiti. Mr. Stewart, bigla kong naalala na puno pala ang schedule ko sa mga susunod na araw. Pasensya na, pero hindi ko magagawang tumulong. At saka, kung sinampal niya ang anak mo, baka may nagawa ang anak mo na nakasakit sa kanya. Mas mabuting huwag mo nang palakihin pa. Sa pagkakaalam ko, medyo matigas din kasi ang ulo ng anak mo minsan. Napanganga si Stewart sa gulat. Hindi ba't sinabi lang ni Warren na may oras siya? Bakit bigla siyang nagbago ng tono nang marinig na si Severin pala ang tinutukoy? At higit pa roon, hindi lang siya tumangging tumulong, kundi pinuna pa ang ugali ng anak niya. Mas kilala ko ang anak ko kaysa sa iyo, kaya hindi mo na kailangang ipaalala, Warren. Kalimutan mo na lang. Sigurado akong may iba pang handang tumulong. Galit na pinutol ni Stuart ang tawag. Nagiging mayayabang na talaga ang mga war god matapos umangat sa warrior emperor. Isang malaking kawalang galang ito sa akin. Galit na sabi ni Stuart habang mahigpit na nakasara ang kamao. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan niya sina Horace at Callum, ngunit pareho lang ang nangyari. Sa una, magalang pa silang nagsasalita at tila handang tumulong. Pero nang marinig nilang si Severin ang tinutukoy, agad silang nagdahilan at pinayuhan pa siyang kalimutan na lang ang nangyari. Siyempre, lalo lang itong ikinagalit ni Stuart. Ano bang nangyayari? Si Severin ba ay isang taong hindi pwedeng galitin? Bakit tumanggi ang lahat ng war god na tumulong? Natatakot ba sila sa kanya? Napakunot noong tanong ni Stuart sa sarili. Sa sandaling iyon, nagsimulang magduda si Stuart sa pag-unawa niya sa mundo sa paligid niya. Bago siya tumawag, inakala niyang agad tutulong ang 4 na war god sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na tatanggi ang mga ito nang malaman nilang si Severin ang taong nakasagutan niya. Mas masama pa, pinayuhan pa siya ng mga ito na kalimutan na lang ang nangyari. Kung isa lang ang nagsabi ng ganon, baka maintindihan pa niya, pero nang sabay-sabay na ganoon ang sinabi ng lahat, alam niyang may mali. May kakaiba bang bagay tungkol sa Severin na iyon? Isa ba siyang warrior emperor? Hindi ko pa nga siya naririnig hanggang ngayon. Kung isa siyang warrior emperor, siguradong may pangalan na siya kahit papaano. Kahit ang mga walang kaugnayan sa mga sekta ay may reputasyon pa rin kung ganoon sila kalakas, bulong ni Stuart sa sarili. Hindi niya mahanap ang lohikal na paliwanag kahit ilang minuto na siyang nag-iisip. Pumasok sa isip niya ang imahe ng anak niyang sinampal sa mukha. Napakuyom ang kanyang kamao at tumayo matapos maalala ang pangako niya rito. Pupunta ako doon kapag natapos ko ito. Hindi mas mataas sa akin ang antas ni Severin. Hindi ko siya patatawarin sa ginawa niyang pagsampal sa anak ko. Tinawagan niya si Sammy, natuwang-tuwa nang makita kung sino ang tumatawag. Agad niya itong sinagot at nagsabing, "Kumusta, Dad? Ayos na ba ang lahat? Ilan sa mga war god ang pupunta, at kailan sila darating? Pwede kaming ni Owen ang sumundo sa kanila sa airport kung may oras kami." Ngunit nagulat si Sammy sa naging sagot ni Stuart. Sa kasamaang palad, masyadong abala ang 4 kaya hindi sila makakatulong. Hindi sila magiging libre sa ngayon, dahil may oras ako sa loob ng ilang araw, ako na lang mismo ang pupunta imbes na istorbohin pa sila. Balak kong isama ang ilang level 9 warrior king, at ipaghihiganti kita. Medyo napakunot ang noo ni Sammy sa narinig, pero agad din siyang ngumiti. Ayos iyon, Dad. Mas kampante ako kapag nandito ka. Matutuwa ako kung mapapaluhod mo siya sa harapan ko. Pagkatapos ay idinugtong pa niya, pero dahil 2 araw pa bago ka makapunta rito, medyo nag-aalala ako na baka tumakas si Severin. Malakas siya, kaya kaya niyang umalis sa Skysian City nang hindi natatakot kung may hahabol sa kanya. Kung magpapadala tayo ng mga tao para sundan siya, siguraduhing mga malalakas ang italaga sa ganoong gawain. Kailangan din nilang mag-ingat at manatili sa tamang distansya para hindi siya makahalata. Nag-isip sandali si Stuart bago nagsalita, madali lang ang solusyon dyan. Huwag na tayong magpadala ng taong susubaybay sa kanya dahil delikado kung mahuli sila.
Ang pwede mong gawin ay magpadala ng mga tao para alamin kung saang hotel siya nakatira. Hindi naman siya taga Quezon City, di ba? Ang mga tulad niya ay madalas na tumuloy sa mga 5-star o 6-star hotel. Iilan lang ang mga ganoong hotel dyan kaya padalhan mo na lang ng mga tao para magtanong sa bawat isa. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Kapag nalaman mo na kung saang hotel siya nakatira, madali na rin malaman kung gaano siya katagal mananatili doon. Pagkatapos noon, magtalaga ka ng isang tao sa silid ng surveillance ng hotel para bantayan ang galaw niya araw-araw. Kapag bumalik siya sa hotel sa isang araw, ibig sabihin, hindi pa siya umaalis ng Quezon City. Biglang napangiti si Sammy at nagsabi, "Wow, ang galing mo talaga, Dad. Ang talino ng ideya mo. Sa ganitong paraan, malalaman natin kung nandito pa siya sa lungsod nang hindi kailangang sundan siya palagi. Hindi siya magdududa, at hindi siya matatakot." Tama ka, pero dahil alam na natin na siya ang gobernador ng South County, wala siyang ibang matatakbuhan. Sigurado akong maraming tao sa kanyang mansyon. Mahirap tumakas kung ganoon karami ang kasama niya. Ngumiti si Steward ng may kumpiyansa. Tama ka, Dad. Ayos na iyon. Dapat magpahinga ka na, Dad. Mas marami na akong oras na kinuha sa iyo, sabi ni Sammy bago ibinaba ang tawag. Ngumiti ng kontento si Sammy matapos ibaba ang tawag. Sa isip niya, siguradong hindi na makakatakas si Severin kung susundin lang niya ng tama ang mga utos ng kanyang ama. Samantala, nakabalik na sa hotel sina Severin at Sheila. Hay nako, ang malas natin ngayon. Dapat maglalakad-lakad lang tayo at kakain sa labas. Sino bang mag-aakala na makakaaway pa natin ang anak ng isang commander at gobernador dahil lang sa isang pulse heiress? Reklamo ni Sheila habang agad humiga sa kama pagpasok nila sa silid. Ngumiti si Severin. Hehe, siguro tadhana lang talaga. Pero si Sammy ay sadyang matigas ang ulo. Kapag may gusto siya, kukunin niya kahit hindi sa kanya. Napakasama ng ugali niya. Kung hindi tayo ang nakasalubong niya ngayon, baka sa susunod ay mas mapahamak pa siya. Maraming malalakas na tao dyan na hindi natatakot sa pamilya niya. Ang mga ganoon ay hindi magdadalawang isip na patayin siya. Halimbawa na lang kung nakatagpo siya ng disipulo mula sa Stormy Moon Sect, siguradong patay siya agad. Tumango si Sheila matapos marinig iyon. Tama ka, karapat-dapat lang naturuan siya ng leksyon. Malakas man ang ama niya, dapat pa rin niyang maintindihan na marami pang mas malakas kaysa sa kanya. Tiningnan ni Severin si Sheila na nakahiga sa kama sa mapang-akit na posisyon. Hindi siya nakatiis at hinawakan niya ang hita nito. Ngumisi siya at nagsabi, "Gabi na, Sheila. Hindi mo ba naiisip na dapat na tayong maligo at matulog?" Napakunot ang noo ni Sheila sa inaasahang tingin ni Severin. "Seryoso ka? Gusto mo na namang ulitin ngayong gabi?" Bakit naman hindi? May napakagandang babae akong kasama, kaya bakit hindi natin gawing mas romantiko ang gabi? At saka, hindi mo ba gustong subukan sa ganitong kalaking kama? Sagot ni Severin na may pilyong ngiti. Namula si Sheila at tumayo. Sige na nga, maligo muna tayo. Sumunod agad si Severin. Hehe, oo, tara na't mag-enjoy tayo sa paliligo. Kinabukasan, nakatulog si Sheila hanggang alas 9 bago nagising. Pagmulat niya, ramdam niyang pagod na pagod ang katawan niya. Doon niya tuluyang naintindihan kung bakit hiniling ni Diane na tulungan siyang magbahagi ng pasanin. Si Severin ay sadyang malakas at hindi niya maipaliwanag kung gaano ito katindi. Marahil isa sa mga dahilan ay ang mataas nitong antas ng kapangyarihan. Kailangan ko talagang magpursige sa pagpapalakas. Kapag umabot na ako sa antas ng Profound Master, mas kakayanin ko na sigurong sabayan siya, naisip ni Sheila habang pinagmamasdan si Severin na abala sa paggawa ng mga pil. Yes, tagumpay na naman. Mas maganda pa ang kalidad ngayon. Masayang sabi ni Severin matapos makagawa ng isa pang third grade low-rank pil. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1105. Ngumiti si Sheila nang hindi namamalayan nang makita niya ang kasiglahan nito. Tuwang-tuwa siyang pinagmamasdan si Severin habang abala ito sa paggawa ng alchemy.
May kakaibang karisma talaga ang mga gwapong lalaki kapag nakatutok sa ginagawa nila. Sino ang mag-aakalang nakamit mo agad ang tagumpay bilang isang alchemist na nasa mababang antas ng ikatlong ranggo? Malamang tatangkain kang bolahin ng tatlong commander kapag nalaman nila ito, sabi ni Sheila habang nag-inat at tumayo mula sa kama. Pagkatapos ay nagtungo siya sa banyo upang maghilamos. Ngumiti si Severin at maingat na tiningnan ang pil na kakagawa lang niya. Pagkaraan ay inilagay niya iyon sa isang porselanang bote at itinabi ang kanyang alchemy furnace. Pagkatapos magbihis ni Sheila, inanyayahan siya ni Severin na bumaba upang mag-almusal. Hey Severin, pwede ko bang, pwede ba kitang tawaging mahal mula ngayon? Tanong ni Sheila nang may hiya matapos silang lumabas ng hotel. Tiningnan siya ni Severin sa kanyang mahiyain na anyo at ngumiti, syempre. Babae kita, kaya ayos lang na tawagin mo akong honey o darling. Hanggat masaya ka, kahit anong gusto mong itawag ay ayos lang. Napuno ng tuwa ang puso ni Sheila. Tumingin siya kay Severin at kinakabahang sinabi, mahal. Nang marinig iyon, agad siyang nagtanong ng seryoso, tinawag mo ba akong osa? Mukha ba akong osa sa paningin mo? Ay nako, loko ka talaga. Nauutol lang ako kasi kinakabahan ako, sagot ni Sheila habang lalo pang namula sa hiya. Marahan pa niyang pinagsusuntok sa balikat si Severin ng ilang beses. Natuwa si Severin sa ganoong gawin ni Sheila. Bakit hindi ko napansin dati na ganito siya ka-adorable? Iba na rin talaga siya ngayon. Mas babae na ang dating niya, mas hinog. Siguro lahat ng pinagdaanan ko nitong mga nakaraang araw ang dahilan kung bakit lalo siyang naging kaakit-akit sa paningin ko. Maraming lalaking dumaraan ang hindi napigil ang mapatingin sa kanila ng may pagkainggit. Dumating sila sa isang disenteng kainan at umupo upang umorder ng pagkain. Samantala, sa Otto Province Mansion, nakapagpadala na sila ng mga tauhan upang magsiyasat sa mga mamahaling hotel. Layunin nilang malaman kung may mga bisitang nakarehistro sa pangalang Severin. At hindi nagtagal, nalaman ng isa sa mga tauhan kung saang hotel tumutuloy si Severin. Upang makumpirma kung siya nga ang hinahanap, inayos nila ang surveillance system ng hotel at nakita nilang kakalabas lang nina Severin at Sheila mula roon. Ang natuklasang iyon ay naging dahilan ng labis na tuwa. Dahil ipinangako na ni Owen ang gantimpalang $750,000 sa sinumang makakatuklas ng kinaroroonan ni Severin. Dahil sa ganitong kalaking premyo, hindi na nakapagtataka kung bakit todo bigay ang mga tauhan sa pagtupad ng kanilang misyon. Bamiyahe pabalik ang lalaki papunta sa mansyon ng gobernador ng lalawigan. Lumapit siya kay Owen at kay Sammy at sinabi, nalaman ko na nakabok siya sa kwartong 808 sa Skysian Hotel. Nakapag-reserve siya para sa 1 linggo. Sa pagkakaalam ko, hindi pa siya umaalis. Nagtinginan sina Owen at Sammy at kitang-kita ang ngiti sa mukha nila. Ayos iyon. Ipapatransfer kaagad namin ang pera, sagot ni Owen ng may kasiyahan. Dalhin mo ang ilang tauhan at magbantay kayo sa surveillance room. Hindi naman kailangang sundan siya palagi. Bantayan lang ang footage ng hotel at kumpirmahin kung bumalik ba siya sa hotel nitong mga nagdaang araw. Ayaw naming maabala o matakot siya. Ngumiti si Sammy at sabi, maganda talaga ang itsura ng lalaking iyon, aaminin ko iyon. Nagulat ako na nandito pa rin siya sa lungsod kahit na nainis ko siya kahapon. Nag-book siya ng stay para sa 1 linggo, kaya parang may iba silang layunin bukod sa paglalakbay. Hindi sa palagay ko aalis sila hanggat hindi natatapos ang dahilan ng kanilang pagdating dito. Tama ang sabi ng tatay mo na wala siyang mapagtataguan. Hahanapin siya at papatayin kahit pa umalis at bumalik siya sa Southlink City. Nagpakita ng malisyosong ekspresyon si Sammy. Hindi ko pa naisip na mabigyan siya ng kamatayan noon. Gusto ko lang sirain ang kanyang kakayahan. Pero nagbago na ang isip ko. Gusto ko na patayin siya ng tatay ko pero hindi naman agad. Gusto ko munang pahirapan siya ng husto. Ayokong mamatay siya ng mabilis. Napabuntong hininga si Owen. Isang talentado siya at may magandang kinabukasan, pero sayang at napuno siya ng kayabangan. Ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang pagsuwi sa iyo. Ang kawalan niya ng kamalayan kung sino ang maaari niyang kalabanan ang naging kanyang malaking krus. Tumango si Owen.
Pagkatapos ay inutusan niya ang mga tauhan na ipagpatuloy ang mga paghahanda. Samantala, kakaalis lang nina Severin at Sheila mula sa kainan matapos mag-almusal. Tumingin si Sheila kay Severin at nagtanong, paano mo balak hanapin ang Taurus Hall? Medyo kakaiba ang pangalan, kaya siguro malalaman natin kung saan ito kapag nagtanong-tanong tayo. Nag-isip sandali si Severin bago sumagot. Siguro mag-uumpisa tayo sa pagtatanong sa ilang grupo dito ng lungsod. Maaaring hindi nakikipag-ugnayan ang mga upper-class family sa kanila, pero ang mga nasa gang naman ay may alam tungkol sa iba pang gang. Tumango si Sheila at nagsabi, may punto ka dyan. Sana maging maayos ang lahat para sa atin. Di nagtagal, nakarating sila sa isang upscale food spa. May ilang lalaki na may nakabuhol na buhok ang nakatayo sa pintuan. Lumapit sina Severin at Sheila at inalok ang isa sa mga lalaki ng $3,000. Gusto kong kumuha ng intel, wika ni Severin. Natuwa ang mga lalaki at agad nang umiti ang mukhang leader at kinuha ang pera. Ang bait mo naman, kaibigan. Ano ang gusto mong malaman? Itanong mo lang at sasabihin namin lahat. Bumalik ang ngiti ni Severin. Ano ang pangalan ng gang na nakakasakop dito? Dito ba? Wala nang iba kundi ang True Dragon Gang. Bakit mo naman tinatanong iyon? Tanong ng lalaki habang bahagyang nagmamatsyag kay Severin. Ang nag-aalalang ekspresyon ng lalaki ay naging dahilan upang umiti si Severin at sabihin. Kalma lang, mga pare. Nagtatanong lang ako, dahil galing kayo sa isang gang, sigurado akong may alam kayo tungkol sa ibang mga gang dito sa Skysian City. Gusto ko lang malaman kung alin sa mga ito ang mga kilalang grupo, at kung may narinig na kayo tungkol sa isang organisasyon na tinatawag na Taurus Hall. Taurus Hall, napakunot-nuo ang lalaki matapos marinig iyon. Matapos mag-isip sandali, umiling siya at nagsabi, napakarami kasing puwersa dito sa Skysian City, hindi ko na maalala lahat ng pangalan. Ang mga pinakakilala ay ang True Dragon Gang, ang Free Rebel Gang, at ang Loggerwood Gang. Mayroon ding mga maliliit na grupo tulad ng Vainwave Gang at Snowfly Gang. Hanggang dyan lang ang alam ko. Hindi pamilyar sa akin ang Taurus Hall. Malapit nang maramdaman ni Severin ang pagkadismaya, pero biglang nagsalita ang isa sa mga lalaking kasama nila matapos mag-isip sandali. Kung tama ang pagkakaalala ko, mayroong Taurus Hall sa silangang bahagi ng lungsod. Hindi ko lang alam ang eksaktong lugar. Natuwa si Severin at nakaramdam ng pag-asa. Sa wakas ay may patunay siyang totoong umiiral ang Taurus Hall. Maraming salamat, sabi ni Severin habang inakay si Sheila palayo. Agad silang sumakay ng taxi at tumungo sa silangan. Pagkaalis ni na Severin, ngumiti ang isa sa mga lalaki at nagsabi, naiinggit ako sa kanya. Ang ganda ng katawan ng babae niya, at napakaganda pa talaga. Habang pinamimigay ng kanilang leader ang pera, sinabi nito, hehe, mukhang hindi siya ordinaryong tao. Hindi basta-bastang lalaki ang makakayanan ng babaeng kagaya niya. Hanggang tingin lang tayo, hindi pwedeng landiin. Medyo maliit lamang ang Skysian City, kaya inabot ng halos 1 oras bago marating ng taxi ang pinakasilangang bahagi ng lungsod. Hindi naman nadala ng driver si Severin at Sheila sa mismong punong tanggapan ng Taurus Hall dahil hindi rin niya alam kung saan ito eksaktong naruroon. Kaya ibinaba na lamang niya sila sa pinakasentro ng silangang bahagi ng lungsod. Pagkababa nila ng taxi, sabi ni Severin kay Sheila, dahil nandito raw sa paligid ang Taurus Hall, siguradong may mga taong nakakaalam kung saan ito matatagpuan. Tinanong naman ni Sheila si Severin, dapat ba nating kontakin sila agad pag nalaman natin kung saan sila? Umiling si Severin, sa ngayon, kumuha muna tayo ng impormasyon tungkol sa kanila. Ayokong isama sila sa ating panig kung sila ay mga taong gumagawa ng masasamang bagay laban sa mga ordinaryong mamamayan. Ngumiti si Sheila at nagsabi, hindi naman siguro sila ganoon kasama. Mabuting tao ang iyong guro, kaya sigurado akong mahigpit siyang pumili ng mga maaaring maging hallmaster. Hindi niya pipiliin ang mga may masamang asal. Tama naman ang sinabi ni Sheila, at sumang-ayon si Severin. Alam niyang hindi ganoon ang kanyang matandang guro. Tama ka, pero mas mabuting alamin muna natin ang lahat ng makakaya bago tayo makipag-ugnayan sa kanila, sagot ni Severin habang tumatango. Mabilis na nakakuha ng karagdagang impormasyon si Severin tungkol sa Taurus Hall.
Hehe, Taurus Hall. Kilala ko sila. Hindi naman sila malaking organisasyon. May mga 7 o 8,000 miyembro lang sila sa kabuuan, at ang kanilang Hallmaster ay isang mandirigmang hari na nasa antas 3 lang, sinabi ng lalaki kay Severin matapos nitong tanggapin ang perang inabot sa kanya. Tumango si Severin nang masaya nang marinig iyon. Ang antas 3 mandirigmang hari ay maaaring mababa para sa mga pinuno ng gang sa Skysian City, ngunit para sa kanya, ayos na iyon. Isang piraso lang ng kanyang pil ay makakatulong na sa Hallmaster na marating ang antas 9 na mandirigmang hari ng madali. Ayon sa natitirang oras ni Severin, sigurado siyang magagawa niya iyon. Ano naman ang ugali ng kanilang Hallmaster? Tanong ni Severin muli sa lalaki. Ang kanilang pinuno ay isang napakagandang babae na nasa 30 taong gulang siguro, sinyulang sabi ng lalaki. Medyo may curve ang katawan niya, pero may kakaibang karisma. Matapang din siya, kaya hanggang ngayon ay walang asawa. Sinasabi ng ilan na baka hindi siya interesado sa mga lalaki. Hindi alam ni Severin kung paano tutugan doon. Nagulat siya na napakaraming babae ang napipiling maging Hallmaster ng matandang baliw na iyon, at lahat pa sila ay magaganda. Nagsimula tuloy siyang magduda na baka tinulungan ng matanda ang mga iyon dahil nabighani siya sa kanilang kagandahan. Pareho kasi sila kina Gracie at Rachel na magaganda, at hindi niya inaasahan na isa na namang babae ang magiging pinuno ng Taurus Hall. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagtanong si Severin, alam mo ba ang pangalan niya? At anong klaseng reputasyon mayroon ng Taurus Hall? Siyempre alam ko. Paano ko malilimutan ang pangalan ng ganoong kagandang babae? Ang pangalan niya ay Yuka Hubert. Mayroon siyang itinuturing na kapatid na lalaki na laging kasama niya, at ang lakas nito ay nasa antas 4 na mandirigmang hari. May mga sabing kakaiba raw ang relasyon nila. Sinasabi ng ilan na gusto ni Yuka na maging kasintahan ng kanyang itinuturing na kapatid. Siya rin ang may pinakamataas na antas sa buong hall, paliwanag ng lalaki. Tumango si Severin matapos marinig iyon. Alam mo ba kung saan matatagpuan ang Taurus Hall? Kumusta naman ang kanilang reputasyon? Taurus Hall, masasabi kong hindi maganda ang reputasyon nila. Madalas silang kutsain ng ibang gang. Sinabihan pa nga si Yuka ng kanyang kapatid na palitan ang pangalan ng hall, pero matigas siyang tumanggi. Ayon sa kanya, baka balang araw ay bumalik ang tagapagtatag ng hall, at kung papalitan nila ang pangalan, baka mahirapan itong hanapin sila. Hindi napigilan ng lalaki ang matawa. Hahaha, hindi ba nakakatawa? Sabi pa niya na napakataas daw ng antas ng kanilang tagapagtatag, at balang araw ay sisikat daw ang Taurus Hall kapag bumalik ito, hahaha. Sa tingin ko nagyayabang lang siya. Wala naman akong nakitang pag-unlad sa kanila kahit ilang taon na ang lumipas. Ngumiti lang si Severin. Mahirap para sa isang babae na mamuno sa isang hall na may libo-libong miyembro, lalo na kung gusto pa niyang mapaunlad ito. Mahirap mabuhay dito sa Skysian City. Muling tumawa ang lalaki. Hehe, nakamit naman nila ang kaunting tagumpay, pero ang totoo, ang dahilan kung bakit sila nakabangon ay dahil inaalagaan sila ng dakilang tagapangalaga ng Free Rebel Gang. Kung wala ito, baka hindi pa rin umunlad ang Taurus Hall. Ang tagapangalaga ng Free Rebel Gang. Napakunot noo si Severin na tila naguguluhan. Ang lalaking kausap ni Severin ay mahilig magchismis kaya masigla niyang sinabi, "Oh." Kumakalat ang mga balitang may relasyon si Yuka sa taong tagapangalaga ng Free Rebel Gang. Ibig kong sabihin, bakit pa ba siya palaging tinutulungan ng lalaki kung wala silang relasyon, di ba? Ang pangalan ng lalaki ay Gabriel. Marami siyang asawa at kabit, kaya may pagkabastos talaga siya. Paano mo pa ipapaliwanag ang relasyon nila kung tinutulungan siya ng lalaking iyon tuwing napapahamak siya? Medyo nagulat si Severin sa rason na iyon. Medyo hindi natural ang kanyang ekspresyon nang sabihin niya. Siguro hindi mo dapat sinasabi ang mga bagay na ganyan kung wala ka namang ebidensya. Paano kung malaman ni Yuka at patayin ka niya? Tumingin sa paligid ang lalaki at ngumiti, hehe, wala naman siya rito, di ba? Bukod pa roon, marami ring nagsasabi na may relasyon daw siya sa kanyang sinumpaang kapatid bukod kay Gabriel. Hindi lang naman ako ang nagsasabi tungkol sa kanila sa likod nila. Hehe, ganun ba? Salamat sa pagbabahagi ng nalalaman mo. Natawang sabi ni Severin habang tumango sa lalaki.
Tiningnan siya ng lalaki at nagtanong ng may pagtataka. Nagtataka lang ako kung bakit ka nagbabayad para makakuha ng impormasyon tungkol sa Taurus Hall. Malaking halaga ang ilang libo. Gusto mo rin si Yuka, ano? Sandali, hindi naman yata pwede yon. Ni hindi mo nga alam na babae ang pinuno ng hall. Ngumiti si Severin at sinabi, wala namang espesyal na dahilan. May koneksyon kami sa Taurus Hall, at matagal na naming hindi nakikita ang mga miyembro. Interesado lang akong malaman kung kumusta na sila. Ah, ganun ba? Tumango ang lalaki. Sa lahat ng kaso, naibigay ko na sa iyo ang kanilang tirahan at lahat ng alam ko tungkol sa kanila. Salamat sa pera, ha? At umalis ang lalaki na masaya sa kanyang nakuha. Tara, puntahan natin sila, sabi ni Severin na may mapait na ngiti. Napakunot noo si Sheila at nagtanong, Oy, sa tingin mo ba totoo na may relasyon si Yuka sa kanyang sinumpaang kapatid at sa taong tagapangalaga? Medyo malazwa kung totoo yun. Paano niya nagagawang gawin ang ganon? Hindi niya dapat ginagawa iyon kahit para sa kapakanan ng hall. Ang galit na itsura ni Sheila ay nagdulot kay Severin ng isang ngiti at sinabi niya, iyan ay pribadong buhay niya. Wala tayo sa posisyon para sabihan siya kung ano ang dapat o hindi niya dapat gawin. Bukod pa roon, hindi naman ganoon kataas ang kakayahan niya, at mahirap pamunuan ng halls at mabuhay sa gitna ng napakaraming puwersa. Sandaling natigilan si Severin at idinagdag, si Gracie, halimbawa, ay dumaan din sa matinding pressure, pero maswerte siyang dumating ako sa oras. Kung nahuli pa ako ng kaunti, napilitan na sana siyang magpakasal sa pinuno ng ibang gang. Ramdam ko kung gaano siya ka-emosyonal nang makita niya akong dumating. Halos parang malapit na siyang bumigay sa sobrang stress. Ngumiti si Sheila matapos marinig iyon. Ikaw naman talaga ang tagapagligtas niya. Isa siyang napakagandang babae, nakakaakit pa. Naisip ko lang bakit hindi niya naisip na alay ang sarili niya sa iyo nang iligtas mo siya. Napangiti lang si Severin ng mapait at sinabi, ano bang iniisip mo ha? Naalala ni Severin ang lahat ng nangyari noong gabing iniligtas niya si Gracie. Siya ang mismong larawan ng alindog noong gabing iyon. Nag-aalab ang puso ni Severin sa tindi ng damdamin nang medyo nagpakita ng motibo si Gracie matapos uminom ng kaunting pulang alak. Kabanata 1110. Habang nag-uusap sina Severin at Sheila, dumating sila sa kinaroroonan ng Taurus Hall. Rinig na rinig mula sa labas ang kasiyahan sa loob ng villa, at walang tigil ang pagpasok ng mga tao sa loob ng compound. Ang pinuno ng Sky River Gang ay naghandog ng $300,000 bilang regalo sa kaarawan ni Madam Yuka. Narinig ni Severin ang anunsyo mula sa taong namamahala sa pagpaparehistro. Isang lalaking may mababang antas ng kakayahan ang pumasok kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Mukhang maganda ang samahan ng Sky River Gang at ng Taurus Hall, kaya sila naimbitahan sa kaarawan ni Yuka. Ang galing naman ng timing. Kaarawan pala ni Yuka ngayon. Natatawang sabi ni Sheila nang marinig iyon. Nag-isip sandali si Severin at sinabi, ayos. Dahil maraming taong pumupunta dala ang kanilang mga regalo, makakapasok tayo basta may dala rin tayong regalo. Pasukin natin, tapos dahan-dahan tayong kikilos mula roon. Hehe, magiging masaya ito. Sabik na sabi ni Sheila habang kumikislap ang mga mata. Si Yuka ay papasok na sa edad 30 na dalaga pa rin. Hindi ba siya nahihiyang magdaos ng kaarawan para sa sarili niya? Tanong ng isang lalaki na nag-uusap kasama ang ilan pa, hindi kalayuan sa kanila. Napakunot noo si Severin nang marinig yun at tumingin sa grupo ng mga lalaki. Sumagot naman ang isa pa, hehe, hindi mo ba gets? Inimbitahan niya tayo para bigyan natin siya ng mga reg-along pera, syempre. Mahirap na ang Taurus Hall ngayon, kaya gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para kumita ng kaunti. Narinig ko nga na umutang pa siya ng $1.2 milyon sa Free Rebel Gang. Ilang negosyo nila ang nalugi kaya kailangan nilang mangutang para pakainin ang mga miyembro nila. Tumango ang lalaking unang nagsalita. Sa palagay ko rin, nakatanggap ng imbitasyon ang gang namin kahit hindi kami magkasundo. Mga gang na tulad natin ay kailangang magbigay ng hindi bababa sa 10 o 20,000 bilang regalo, at kung mas mababa doon, nakakahiya. Isang mesa ang kasya ay 8 hanggang 10 tao,
pero ang pagkaing inihahain ay hindi aabot sa 2,000. Halatang gusto lang niyang pagkakitaan tayo. Oo nga, hindi man lang siya pumili ng mas maayos na restaurant. Wala siyang ibang gusto kundi kumita mula sa mga regalo natin. Ang mga lalaking iyon ay mga miyembro ng Wildfire Gang, isa ring maliit na gang. Marahil nagsasalita sila laban kay Yuka dahil kapos din sila sa pera. Ang bastos nila, galit na sabi ni Sheila habang pinipigilan ang sarili at napasuntok ang kamay. Mukhang hirap na ang Taurus Hall. 30 taon na si Yuka, kaya tama lang naman na ipagdiwang niya ang kaarawan niya. Ngumiti si Severin at sinabi, may ilang gang talaga na hirap na, at para sa kanila, malaking halaga na ang ilang daang libo. Dumating si Gabriel, ang tagapangalaga ng Free Rebel Gang, dala ang regalo niyang gintong hikaw at $7.2 milyong. Malakas na inanunsyo muli ng matandang tagapamahala ng rehistro.